Magandang umaga po. Good morning. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 29, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start ng ating reading, hayaan nyo po muna na kunin ko po itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay ng ating mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope po na mag-enjoy po kayo dito at makatulong po sana. Makatulong po sana itong ginagawa natin na reading sa'yo at sa ating lahat. Okay? So Scorpio, tingnan natin kung ano meron sa araw na ito. Scorpio. Sa mga interested po pala sa private reading, nasa description box down below, may nagtatanong kasi para daw magpa-reading. Nasa description box down below, hindi ko man po kaagad ma-replyan, at least like, alam niyo kung paano ako ma-message, and I will try my very best to accommodate everybody naman, 'di ba? Kasi iisa lang po ang person, 'di ba? Only one body, so cannot accommodate everybody, ganon. Okay, so let's go na tayo, my dear Scorpio. Kasi may nagtatanong, may nababasa ako sa comment section. 'Di ba? We have here the energy of the Eight of Pentacles. Okay, you are working on something. Teka nga, you're working on something. Tingnan natin. Okay, no, you are not working on something. you are not working on something, my dear. Okay. Actually, you feel tired. Okay, you feel tired, my dear. Kasi kung makikita mo, ito, action card to. Ito, walang action. Okay, you feel tired, my dear. Okay, base card na to, clarification nga to. So, posible, my dear, na nakakaramdam ka ng pagod ngayong araw na to. Parang tinatamad na gumawa ng mga bagay-bagay, okay? So, depende, my dear, ha? Depende, wala naman ako sa lugar para sabihin sa'yo na, sige, lumaban ka, keep on going. Kung masama na talaga nararamdaman mo at hindi mo na kaya, di ba? Ipahinga mo, my dear, okay? Pahinga mo yan, itulog mo yan, di ba? Mag-take ka ng sick leave or something. Pero kung parang tinatamad ka lang naman, di ba? So, sipin mo, my dear, 'di ba? Ang mga bayarin. Ang mga bayarin kailangan bayaran, 'di ba? Pero kung yung katawan mo na mismo siguro, my dear, ang nagsasabi na kailangan mo na talagang ipahinga ang katawan mo, kailangan mo na matulog, or kailangan mo na muna ng maski ilang araw lang na pahinga, 'di ba? So bakit hindi, 'di ba? Bakit hindi? Pero kung parang nawawalan ka lang ng pag-asa, 'di ba? Ang Four of Swords is energy din ng prayer at saka ng meditation. So, I think, my dear, ngayong araw na to, kung ano man tong tinatrabaho mo dito sa energy ng Eight of Pentacles, this is the day, my dear, na talagang itaas mo talaga siya dun sa ating buong may kapal. Talagang i-lift high mo talaga, my dear, okay? Pagkagising mo pa lang ng umaga, talagang i-pray mo na i-guide ka sa mga gagawin mo, bigyan ka ng lakas, na pagpatuloy pa kung ano yung mga naumpisahan mo. Talagang you just need to kapit-kapit, my dear, okay? And if just in case naman na mga stress naman yan, syempre alam naman natin, talagang kaliwat kanan talaga yung mga stress, toxic na mga tao, so on and so forth. I think you should try to prayer and meditation, okay, kahit saan doon. Ayan, no, kasi itong Four of Swords is energy to ng prayer, energy to ng meditation, energy to ng pagpapahinga, ayan. So, kung ano man yan nangyayari sa'yo, lahat na sinabi ko na, my dear, okay? Kung katawan mo na mismo talaga ang sumisigaw ng pahinga, ipahinga mo yan, ha? And stay away ka sa mga stressful
ngayong araw na ito, wag ka munang mag-i-scroll-scroll, lalo na pag patulog ka na, wag ka na muna mag-i-scroll-scroll, my dear, sa social media dahil wala ka talagang ibang makukuha talaga sa social media kung hindi puro, lalo na sa ano ha, ay ayoko magbanggit ng platform, no? May platform na hindi talaga ako masyado nagtatambay. Kasi bawat scroll ko, wala na talaga akong ibang makita kung hindi puro na lang ganito, puro parang paulit-ulit lang naman yung mga ginagawa nila, yung mga nilalagay nila. Pero anyway, no hate naman ako dito. It's just more on, I think ginagawa lang naman nila yung kanilang trabaho, 'di ba? Pero parang pag paulit-ulit na kasi nakikita mo, minsan parang naiiba na rin yung pananaw mo sa mundo. So, stay away from mga toxic na mga panuurin or mga bagay-bagay ngayong araw na to, my dear, ha? And kung meron ka mang ginagawa na isang project or meron kang gustong mangyari, and medyo pinanghihinaan ka ng loob ngayong araw na to, idasal mo yan, my dear. Okay? Idasal mo yan, ipaubaya mo yan sa ating buong may kapal. Like, sabihin mo na, sige, you will do the work and bahala na siya sa rest. 'Di ba? Nasa iyo ang, ano ba yung sabi nila? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Parang ganon, okay? You just need to like, connect lang talaga sa ating buong may kapal, okay? So, ganon. Let's go na tayo, my dear Scorpio. Kaya yan, my dear. Pero ha, kung may sakit ha, pahinga din ang katawan talaga, my dear, ha? Kailangan ipahinga din natin ang ating katawan, okay? We have here the energy of the magician. Meron ka nga talagang kinocreate dito kasi may magician eh. Tingnan nga natin. Pero ang another side kasi ng magician is the illusion, 'di ba? Salamang ka, mahikero, 'di ba? So tingnan natin. Paki-clarify po ang, okay, the 7 of Cups. Okay. Ay, sa 7 of Pentacles pala, sorry. Okay. Ngayong araw na to, my dear, napaka-importante kung saan mo dinadala yung energy mo. So, I think yung iba naman sa inyo is okay naman, 'di ba? Hindi naman ako doctor, pero so far, I can feel lang na yung energy mo siguro is nasasayang. So, I think i-focus mo talaga yung energy mo dun sa mga bagay na gusto mo talagang mangyari na will be beneficial para sa sarili mo. Once again, i-focus mo yung energy mo dun sa mga bagay na magkakaroon na magandang benepisyo sa iyo, my dear. Okay? Huwag mo na masyadong intindihin kung ano pa yung ulam ng kapitbahay, or huwag mo na masyadong intindihin kung anong latest happening kay Tony Gonzaga, yung mga ganyan. No, mag-focus ka sa sarili mo ngayon, okay? So, even though ayoko masyadong mag-comment dito, ayoko masyadong mabahiran yung channel ng about sa politics, okay? Pero sometimes kailangan natin makisali sa politics. Sometimes naman, my dear, kinakailangan din natin ng break sa politics, lalo na pag paulit-ulit. Kaya hindi ako masyado nakikisali, my dear, sa politics kasi pag nakikita ko na parang paulit-ulit na lang yung nangyayari, medyo kumakalas na rin ako. And then, nagpo-focus na lang din talaga ako sa, siguro pag unang sabog pa lang nung issue, maririnig mo ako, nagko-comment ako. Pero pag parang paulit-ulit at parang wala naman na nangyayari, mas maganda na mag-focus tayo ulit sa sarili natin, sa buhay natin. Kasi the reality naman, my dear, hindi ako masyado nagko-comment sa politics. I hope maintindihan ninyo to. Kailangan ko mag-comment kasi kasali ka na dito. Ikaw na pinag-uusapan eh. Kaya kailangan ko sumali. So, minsan kasi, my dear, pag we need to accept the reality, my dear, na kahit anong mangyari sa mundong ibabaw, etong mga tao na meron ng mga kapangyarihan at meron ng mga pera, pag umulan, bumagyo, magkaroon man ng kahit anong kalamidad, ligtas na talaga sila. So, hindi naman natin pinababayaan ang ating bansa, no? Hindi natin pinababayaan yung ating bansa, my dear. Active naman tayo, pero it's more on, kailangan maging aware din tayo, my dear, na kailangan natin mabuhay. And the reality is, wala naman talaga tayong 100% na maaasahan sa mga ito. So, I think kung paulit-ulit na yung nangyayari, my dear, wag ka na masyadong magpa-stress. And then, ganun din sa mga tao sa paligid mo, my dear.
kung paulit-ulit na yun nangyayari, sinaway mo na, sinabihan mo na, and then paulit-ulit pa rin yun nangyayari, I think it's about time na hayaan mo na lang sila na matuto sa buhay nila at malaman nila na mali yung kanilang ginagawa, 'di ba? So, may mga exemption doon ha. Lalo na yung mga wala pang mga muwang at wala pang mga musmus. Of course, kinakailangan pa rin talaga ng gabay at patnubay talaga nating mga nakakatanda. Pero yung mga nasa tamang edad na, alam naman nila yung tama at mali. So, I think, my dear Scorpio, parang, 'di ba? Hayaan natin sila kung ano man yung kahinatnan ng buhay nila, basta hindi tayo nagkulang ng paalala, ng gabay, ng kung ano man, 'di ba? Kasi kagaya nito, ina-advise ka, my dear, na mag-Four of Swords. So, kailangan mo na siguro ng break. You need to take a break. You need to get out from the things, mga bagay, my dear, na nakaka-drain sa'yo at nakakahila or nakakaubos ng energy mo, ha? Okay? I hope okay ka. I hope na wala kang sakit as of this moment. I hope na healthy ka. Kasi kung ganun man ang sitwasyon na meron ka nararamdaman, priority mo ang katawan mo, my dear, ha? Kasi isa lang ang katawan natin. Okay? So, let's go tayo. Last 4 cards na lang tayo. We have here the energy of the devil, my dear. Okay? So, yung mga distraction, my dear, I hope na ma-recognize mo yung mga distraction sa paligid mo, yung mga illusion, yung mga, mas sikat tong tawag dito na energy vampire, yung mga pinanunood mo, yung mga kinakausap mo na talagang nagde-drain talaga sa'yo ng bonggang-bongga, ha? So, you need to be aware, my dear. Okay? Let me see. The Two of Swords. Okay, wag ka na mag-deny. No, don't deny it, my dear Scorpio, ha? Don't deny it. Okay, minsan nasa harapan na natin, dinideny pa natin. So, wag natin i-deny, my dear, sa energy ng Devil at saka ng Two of Swords, okay? Para makapag-focus lang talaga tayo sa mga buhay natin. Masaayos natin, my dear. Magawa natin tong 8 of Pentacles na to kung ano man tong gusto nating mangyari, 'di ba? Yung mga dreams mo, yung mga gusto mo mangyari, 'di ba? Mabigyan mo siya ng katuparan. Hindi nasasayang, my dear, yung energy mo sa loob ng 12 hours. Minsan pa nga yung iba 13 hours, 14 hours talaga nagtatrabaho, 'di ba? Ako hanggang 12 hours lang ako. 12 hours lang po ako, ha? No, yung iba talaga 13, 14 hours, halos wala na talagang pahinga, my dear. Tapos sasabayan mo pa yan ng mga susubukan mong ayusin yung mga toxic na mga tao, yung mga ganyan, 'di ba? So, my dear, hindi na talaga ano na 'yan, 'di ba? Hindi na 'yan healthy. So, ngayong araw na to, my dear, iwas-iwasan mo muna, lalo na pag patulog ka na, 'di ba? Iwas-iwasan mo muna, my dear, na manood ng mga stressful, okay? Mag-play ka na lang ng mga relaxing music in the background, mag-light ka ng mga scented candle kung kaya naman at hindi naman, 'di ba? Kung pwede lang, 'di ba? Kasi merong mga premises or merong mga lugar na hindi ka pwedeng magsindi ng mga candles or something. Diba? Try to relax, my dear, in short. Okay? Try to relax. Okay? So, subukan mo mag-relax. Subukan mo minom ng tea. Okay? Subukan mo i-brush up. I-brush talaga, my dear, yung mga negative na energy. Eto, sana makatulong. Ayan, ginagamit ko yan, my dear, to remove negative energy. Pero lately, hindi ko na yung ginagawa sa harapan ng camera. Bago lang ako mag-spread, mag-reading, and yeah, yun, nag-cleansing ako. Or pag pakiramdam ko mabigat yung pakiramdam ko pagkatapos ko i-reading ang isang client, yan, nagbe-bell ako. Actually, bala ko bumili ng singing bowl, pero yung bowl, yung batingaw-ngaw, 'di ba? Yung gano'n. Pero iniisip ko kung saan ko siya ilalagay kasi masyadong maliit. Is either palakihan ko muna yung table ko or 'di ba? Kasi masyado siyang crowded. No, masyado nang crowded yung table ko. And wala na akong balak tanggalin dito sa mga nakalagay sa table ko. And ito na talaga siya kasi ito yung mga guide ko talaga. Nandiyan sila sa table ko. Okay, anyway, my dear Scorpio. Okay. Yun, be careful ka kay Devil, my dear, ha? Kung saan mo nilalagay yung energy mo, okay? And once again, kung nakapagpayo naman na, ginawa naman natin lahat na, 'di ba? Lahat na ng tuwad, lahat na ng split, tumbling at kung ano-ano pa. At ganun pa rin ang pananaw ng tao na 'yan sa buhay niya. Siguro naman kailangan na natin siyang i-let go kasi
tayo na yung napipinsala. Okay? So, let's go tayo, my dear. Last 2 cards. Huwag ka magpapalin lang, ha? To absorb in the devil. Huwag ka magpapalin lang, my dear, ha? Papandin lang si devil. Okay? So, huwag ka magpapalin lang. We have here the energy of the chariot. Balance your emotion, my dear. Balance your emotion sa energy ng chariot. Move forward and sabi ko nga, sana wala ka naman talagang nararamdaman na kahit ano. I wish na sana wala ka naman nararamdaman na something kakaiba sa katawan mo. Sana ano lang to, simpleng stress lang or simpleng naguguluhan ka lang dahil sa energy ng isang tao, ganon, or nangyayari sa mundo. Paki-clarify po yung ating chariot. The Four of Pentacles, my dear. Huwag ka nang kumapit sa mga issue. Okay, yung sabi ko nga, kung ano yung nangyayari kay ganito, kay ganyan. Hayaan mo na, my dear. Hayaan mo sila sa mga buhay nila, ha? Okay, we have here the energy of the Wheel of Fortune. Try to balance, my dear, the 4 sides of your life. Okay? Stay away from illusion. And if lately, parang nangihinayang ka sa mga pagod na ibinigay mo sa isang bagay or sa isang effort, sana maisip mo na mas marami pang mawawala pag kumapit ka dyan. Hindi naman kita pinagbabawalan na magluksa or malungkot kung meron mang nangyari lately na hindi maganda or parang nadaanan ka ni devil or something like that. Normal yan. Pero kailangan matuto tayo mag-snap out. Kailangan matuto tayong umalis dun sa sitwasyon na yon kasi mas maraming opportunity ang dumadaan araw-araw and kailangan nating i-grab yun, my dear. So you need to learn how to snap out from that situation, kung ano man yan, my dear. I-balance mo, my dear, ang ating wheel. Okay, stay away from illusion and yung iyong energy is i-manage mo talaga ng bonggang-bongga. Okay? So, teka lang. So, my dear Scorpio, yan po nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 29, 2026. Kagaya po ng lagi kong nasasambit or nasasabi, my dear, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Ingat lagi. Take care of yourself. Bye-bye.